Sa isang bagong post ni Yexel Sebastian, may sinabi siya tungkol sa allegedly na kinasasangkutan niya na 200 million investment scam. Sa post niya sa kanyang Facebook page, may inattach din siya na isang video na kung saan sinasabi niya naganap ito noong April 2022 na isang event ng ribbon cutting sa isang casino sa Pampanga. Sinasabi rin niya sa post niya na kailangan na daw niyang magsalita dahil nag-aalala na din daw sila sa kanilang mga kaligtasan. At masyado na rin daw naapektuhan ang pamilya niya dahil sa sobrang ingay nitong sinasabing investment scam. So dun sa video na inattach niya, makikita doon si Hector Pantoliana. At sila nga ni Mikey Agustin na partner niya ang ilan sa mga guests dito sa ribbon cutting na ito ng isang casino. So ang sinasabi ngayon ni Yexel Sebastian, legit yung casino junket na sinasabing pagmamay-ari ni Hector. Sa pagkakaalam ko kasi pag sinabing casino junket, itong junket na ito ay magsisilbi na parang isang bangko sa loob ng casino. Kumbaga sila yung magpapautang sa mga VIP casino players. At the same time, sila rin yung maniningil ng mga utang nitong mga VIP players. And at the same time, makakatanggap din itong junket na ito ng komisyon galing mismo sa may-ari ng casino. So dito sa post ni Yexel, sinasabi niya, legit ang junket, legit lahat ang tao, at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka magkaka-branch sa isang casino na legal para magka-junket kung illegal ito. Yan ang pagkakaalam namin lahat ayon sa nakita ng mga mata namin nung panahon na yon. Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ko dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants nung gabi na yan at alam ng lahat ng tao yan nung gabing yun. So ito yung ipinost niya sa kanyang social media account. Pero ang tanong ng mga tao, lalong-lalo na ng mga investors, nasaan yung mga pera nila? Dito kasi sa post ni Yexel, hindi naman talaga niya sinagot yung tungkol sa 200 million scam. Ang sinasabi niya lang dito, legit yung kumpanya na nagpasimuno nitong investment scheme. Nakalaunan nga, lumalabas na isa palang scam. Dapat kasi kung talagang gusto niyang linisin yung pangalan niya, sagutin niya yung mga tanong kung saan napunta yung mga pera ng mga investors. Hindi kasi may aalis na pagdudahan sila dahil sila mismo yung tumatanggap ng mga pera ng mga taong nag-invest sa kanila. At meron din mga kumakalat na mga screenshots na kung saan nung nag-iengganyo si Yexel sa mga tao kung sino ang gusto mag-invest dito sa sinasabing investment scheme, hindi niya nababanggit doon na isa itong casino junket. Ang sinasabi niya lang dun sa post niya, kung gusto niyo bang kumita ng ganitong amount na wala kayong mga produktong ibebenta, kung hindi mag-invest lang kayo and you will get 5% sa investments ninyo. At sinasabi rin niya dun sa post niya dati na kumakalat ngayon sa social media na legit itong investment scheme na ito dahil meron itong certificate. At yun pala yung certificate of loan na sinasabi. Ang gusto ngayon ng mga investors ay paliwanag galing mismo sa kanya kung napaano at nasaan na ba yung mga perang ininvest nila. Kasi mahirap naman talagang tanggapin na bigla na lang mawawala yung mga ininvest nila. Tapos sa kanila nagtiwala at nag-invest yung mga tao, tapos ngayon hindi nila sasagutin yung mga tanong ng mga tao, ng mga investors nila. Instead, ang ginawa daw nila, hindi sinasagot yung mga tawag at binlock nila sa social media itong mga investors na ito. Mahirap din tanggapin na bigla na lang sasabihin na nawawala yung mga pera ng mga investors dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Ngayon, kung sinasabi ni Yexel na legit itong casino junket na nagbukas ng investment scheme para dito sa mga investors, dapat din siguro may mga updates. Kung halimbawa kumikita nga ba yung junket na yon o di kaya ay unti-unti nang nalulugi yung junket. Para lang sa ganon, ma-inform yung mga investors. Ngayon, ang iniisip ko kung palugi na dati pa yung casino junket na yon, siguro naman, dapat na-inform nila yung mga investors. At pwede nilang kausapin na dahil nalulugi na nga yung casino junket, baka pwedeng hindi nila maibigay or maibalik ng buo yung mga ininvest dahil hindi nila kontrolado ang pagkakalugi ng casino junket. So baka nang sa ganon, maintindihan pa ng mga investors na may makukuha pa rin sila kahit hindi na buo kung magkano yung ininvest nila. Pero they were informed ahead of time. Hindi yung bigla na lang mawawala at dinidedma sila ng mga tao kung saan sila nag-invest. Ito yung nakikita ko isang napakalaki na pagkakamali na ginawa ni na Yexel at Mikey sa kanilang mga investors. Hindi rin pwede na sasabihin nila
hindi namin kayo pwedeng sagutin dahil wala kaming maisagot. Kung sila mismo wala ring maisagot kung bakit nawala yung mga pera ng mga investors, pati na mismo sila na sinasabi nilang mga investors din dito sa investment scheme na ito, mas maganda sana kung nakipagtulungan sila dito sa mga investors para habulin yung sinasabi niyang may-ari nitong kumpanya na si Hector Pantoliana. Kasi the more na umiiwas sila para bigyang kasagutan itong mga investors nila, lumalakas tuloy lalo yung duda na hindi lang sila basta investors dito sa kumpanya na ito. At hindi rin maiiwasan na kung sakasakali man na may alam sila na palugi na nga yung kumpanya, bakit patuloy pa rin sila ng hikayat ng mga investors? Bakit patuloy pa rin nilang pinaniwala itong mga investors na in good hands yung mga pera nila na ininvest? Kaya hindi natin masisisi yung mga tao, lalong-lalo na yung mga investors, na talagang magagalit kina Mikey at Yaxel. Alam natin hindi ganun kadali na mamuhunan sa isang investment, lalong-lalo na yung mga OFWs. Hindi lang basta hard-earned money ang mga perang ito, kung hindi dugo at pawis ang ipinuhunan nila dito. Yung iba, isinaalang-alang pa, pati ang kinabukasan ng mga anak nila sa pamamagitan ng paglo-loan sa mga bangko para lang mai-invest. Tapos ngayon, nga dahil nawala na parang bula yung mga ininvest nila. At hindi rin nila ito pwedeng gawing dahilan sa mga bangko kung saan nag-loan sila para mai-invest at sasabihin nila sa bangko na pasensya na po, hindi kami makakabayad ng monthly namin sa inyo dahil naloko kami ng isang investment scam. Hindi tatanggapin ng bangko kung saan sila nag-loan ang mga ganitong rason. So dun sa mga taong nag-loan para i-invest dito sa investment scam na ito, doble-doble yung lugi nila. Babayaran nila yung mga utang nila na hindi nila napakinabangan. At wala na rin silang magagawa na mabawi pa ang mga ito. Lalong-lalo na, wala na nga yung pera nila. Kumbaga, hindi na maitrace kung saan napunta yung mga investments nila. Ang tanging consolation na lang talaga na pwede nilang gawin ay maipakulong ang lahat ng mga taong sangkot dito sa investment scam na ito. Imposible na rin kasi na maibalik pa nitong mga scammers ang lahat ng perang nakulimbat nila dito sa mga investors. Napakalaking halaga ito. Kaya imposible na maibalik pa ito sa kanila. Sa kaso naman ni Yaxel at Mikey, bigyan ninyo ng sagot yung mga investors ninyo. Hindi importante sa kanila na sasabihin ni Yaxel na legit yung casino junket, na legit lahat ng mga tao na nag-operate nito. Ang gusto nilang makuhang sagot ay kung nasaan at ano ang nangyari dun sa mga perang ininvest nila. At yun ang sagot na inaantay nila mula sa inyo. Kung kayong mag-partner ay biktima rin nitong investment scam na ito, bakit tila iniiwasan ninyo yung mga investors na kayo mismo ang tumanggap ng mga pera nila? They deserve an explanation from you. Kung wala talaga kayong kinalaman dito sa scam na ito at malinis ang inyong mga konsensya, I don't think there will be a problem para harapin nyo sila. Ipaliwanag ninyo o magpaliwanag kayo para maintindihan nila. Dahil as long as tinatakasan ninyo yung responsibilities ninyo dito sa mga investors ninyo, hindi nila kayo patatahimikin.